yun sa pagpalain. Kaya time sa magkuha sa atong tayo sa mag-pray, hindi naliog ka mga men sa pagkuha sa atong tayo sa mag-pray. Please. Mga pangabay ito si Brother Ariel sa atong tayo sa mag-pray prayer, please. Let's pray, dear Lord, thank you sa inyo. Lord, thank you sa inyong opportunity na makabalik sa inyo sa aming offering. Dahil nagano ko sa kalipay, so namin natagon sa pag-alaga sa inyo, Lord. Kaya kada pag-art ng inyong offering, makadaya sa inyo, makaulit ka po sa offering. Dito lang, kinapasalamatan naman, itong pray naman ng tayo, kung matang ng buwas. Ang tanda ng final state. Cheering on the
Bilis eh. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures dear below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Pag mamati ta sa ambanan sa choir. Heart is the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Who'll go and help this shepherd guide, helping the wandering ones to find. Who'll bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert, hear their cry. Out on the mountains, wild and high. Heart is the Master, speaks to thee. Go find the sheep wherever they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Salamat gid sa atong choir. Sino gani ang i-bring naton? Bring them in. Sino nang i-dalo naton? Ha?
Aram mo na sa kanta na maambal. Bring them in. Bring the wandering ones to Jesus. Sino na mga wandering ones to Jesus? Those who are not yet in the Lord. Kaya kung wala ka sa Ginoo, you are only wandering. Mga sila nila nga, you are just groping in the dark. Ang mga tao wala kay Jesus, ara sa kadudulman. Kag amo na sila ang misyon sang Christian. That's why our song says, we have to bring them in. Wandering ones to Jesus. So, in your entire life, I hope that you can bring even just one before you die. Okay? Not only one, but two or more than that. So that should be our mission. Okay? So at this time, again, let us try to open our Bibles again in the book of Matthew. Nagbigang week, we talk about the Christians as the salt of the earth. Salt. Mo sila salt, asin sa kalibutan. Kag siling ni Jesus, unang asin madulaan na sa sabor, kaya asin sa una ginakuha sa mga bato, kag gina-scrape sila para gamiton sa sunod sa balay, aton niya sa dagat kita gakuha sa asin, kag directly sa ginahimuan sang sang kahon-kahon sa lapit sa dagat, kag dira gakuha asin sa una yan sa ila. Ang ilasin po sa Dead Sea, tapos sa Dead Sea ang mga salt particles nga ginahuyop sa hangin kakadto sa mga nataasan nga lugar, kag dito nagapililit sila sa mga bato. So ang mga Hudiyo ginapang tiltig nila ng mga bato nga pang scrape ang asin, dalon sila balay. Pagkatapos sila kung na-scrape na nila tanan, what they did was just to throw that away in the doorpost. Kagamuna nga sila sa Bible, if the salt lost its savor, wherewith shall it be salted? It is better to be thrown down or thrown out under foot of men. Okay? So, amo na ang kultura sa unang kultura sa pagkuha sang asin. And by the way, as what I have told you last Sunday, ang asin very beneficial. Why? What are the usefulness of salt? Ang ato niya salt niya NaCl, sodium chloride, di ba? So, amo nang natawag table salt kung sa chemistry pa. Kag inang table salt, amo nang ginagamit naton sa aton niya pagtimpla sa pagkaon, di ba? So, ang asin, it is used for seasoning or flavoring. Kay kung wala asin ang pagkaon mo, lasay way sabor. So, that's why nga ang asin is very important. Isa pa sa usefulness ng asin, ang asin nagadala sa pag-preserve for preservative. Kaya kung may pagkaon ka, so that it will stay longer, hindi siya mapanos, it will not spoil immediately. So what you need to do is just to butangan mo sa asin ang imong gina-preparar nga either isda or meat, so that maprolong ang iyang paglubo. Okay? So that should be our role sa kalibutan. Bilang mga Christians, ari kita diri as a sort of preservative sa sa kalautan, sa kalibutan. Kaya kung ang tanan nga mga Kristohanon, kung ang mga tao sa kalibutan puro lang malauton, anong matabo? Kurap ang kalibutan. That's why ang Ginoo wisik-wisik sa asin, kung diin ka, wherever you are, you have to serve as the salt in your neighborhood. Kada, anong role mo? Ang role mo nga you are there to maintain sa ginatawag naton nga peace, kag iban pa nga sahay sa pagpakabuhi nga may kalinong. Okay? So that ang role nato na muna. Kag isa pa, kung ang asin naghatag sa flavoring, naghatag sa excitement, dapat ang Christian should also be part of that. Kung kita, that means ang kalibutan may kalipay. Okay? Kaya ang kalibutan niya, kung ay Kristo, do ay kalipay. Ang mga tao nga kung
Why Ginoo bala? Ang tendency sa tao will be to resort to whatever it is. Ang ibang ganyan, commit lang suicide kaya why na, why na sila may masandigan pa ng iba. So that is the function of the soul. Di karon, ari na kita ay. Ang nasunaton nga tunan, parte naman sa light, no? So gitiguluhan naton ini shining bright in a dark world. Sila ni Jesus sa mga disciples, ye are the lights of the world. Ang ye dira, Old English, ambot silingon, you. Kaysa una, ang King James Bible naton was written mga 1511. So that was the time of Shakespeare, Queen Elizabeth. Naman na nito, Elizabethan period. So ang English ang una, old. So magsiling ka nga, ye sa una, subong nga, you. Ye are the lights of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Ang syudad nga sa babaw sa bungyod, hindi pwede tago. Kaya usually, kung ang isa ka syudad nga sa bungyod, kung gabi, kitaon. Ano nagapahayag sa isa ka syudad nga sa bungyod? Kung sa bukid, kung gabi, ang light. Diba? Sa mga dagat, mayroon man light na ginamutang sa mga dangerous places. What do you call that? It is called a lighthouse or beacon. Ano panawag na sila gano'n niya? Ining, ano na? Parula. Parula, ganun Espanyol no? Parula. Ang parula, ginabutang na sa mga strategic, mga areas where it is dangerous para sa mga navigators na mga purpose na to announce or to let them know that that place is dangerous. Nabaw ang lugar. So may nabutangan beacon. Pakita sa mga mariners da masilin sila, we have to be aware of that. May warning. Hindi tada magpalapit kay nabaw na da. So nabutangan nila na isang beacon. So ang mga marinero kabalo na sila. Right? So sila sa Bible, ye are the light of the world. Kamo ang kapawa sa kalibutan. Ang kapawa sa una, ang light sa una hindi pareho fluorescent subong. O kung electricity run, mga suga. Sa una sa ila, yung suga nila made up of clay lang. Clay lang na siya Tapos may gatong na nga oil lang. Usually yung nagatong lang oil, olive oil. Kagang ang siga, hindi kita tanto pala sa atong subong sana gid bala. Amo na kasimple ang suga nila sa unaya. Amo na ginatumo ni Jesus nga light, source of light, lamp. Lampara. Okay? Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on candlestick. Sa una mag-light sila candle, why nila ginatago? Why nila ginasulod sa ilang bulutangan sa ilang bugas, no, kung sa ilang pagkabutang na sulod. But they put it in a place where it is conspicuous. Nalang sila conspicuous, nalang kitaon gid. Hindi ang taguon mo kay nadlo ka. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick. Anong candlestick? Candelabra, nabilang itindog lang mayara nga bulutangan. Pero bila sa temple, sa una ko na may candlestick nga ginabutang. Daw pito na kasuludlan, nga may kandila na da, pito ka, daso na mo nang ginapsanag sa templo. So, kung nasili ni Jesus, nga ang candle, usually, ginabutang na sa candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So that is the purpose of the light. Okay? To give out light. No? Let your light so shine before men. Sila ni Jesus sa iya mga disciples. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang context diri sa light, it has something to do with good works. Kaya kung nagabasa ka sa Bible, dapat mabalaan mo kung anong inatumod sa light. Mayroon light yung inatumod, literal din yung light ng day. Sa sini nga time, si Jesus Christ nagagamit sa metaphor. Let your light, dapat ang inyong kapawa magsiga sa mga katawan
that they may see your good works. So, in other words, ang iyang ginatumo diri nga light, amo ang ilang nga kabuhi. Dapat ang kabuhi nyo magserve nga light. Kag inang kabuhi nyo, nagahimo sa mayang buhat. Ang mayang buhat diri, this is the product or the result of the genuine relationship with Jesus Christ. You cannot become a light, you cannot have good works if you are not yet in the Lord. Amo na ang ginatumo diri ni Jesus. He's not talking about how to be saved. He's talking about how to live as a Christian. So let your light shine before men. So ano ginatumo diya? That they may see your good works. And because of that, the Father is glorified. Glorify your Father which is in heaven. Eventually, the result of good works here, nga ginahimo sa mga tumulo o sa mga disciples ni Jesus, amo ni ang glorification sa Amay. So, you have to take note nga ang context diri, ang ginatumo ni Jesus among iyang mga disciples. Okay? Amo na ko nagatuon kita sa Bible, mga pala number 1, tanawon mo, sino ang ginahambalan? Ang ginahambalan, mga disciples. Kaya ginbasa naton to sa Matthew chapter 5 verse 1. Ang mga disciples, amo na lang yung tagaan ni Jesus, ang ginatawag nga Beatitudes. Diba? Kag siling ko, ang mga Beatitudes, amo na nag-describe sa isa kakabuhi. Kung ato na ta sa tubangan sang Ginoo, kabuhi sang isa katumulo sang Dios. Nga dapat ang isa katumulo sa Dios amo nang iya pagkabuhi. Blessed are the peacemakers, salim ni Kristo, for ye shall be called the children of God. So, gininumero na ano ang mga bagay nga himuon sang Christian. Anong bagay nga kabuhi sang Christian para maging angayan siya sa ginarian sang Ginoo. So, muning ginapayag ni Kristo, let your light so shine before men, that they may see your good works, glorify your Father who is in heaven. Alright. So, una dili ipakita sa aton sa Ginoo kung anong identity sa mga believers. Okay? Importante bala mabalaan mo gid mo sila ka identity ano kinaiya bala. No? Ano gyud bala kinaiya mo? Dapat maintindihan mo ano ka, ano ka bala, ano imo status. Budlay bisa kung may kabalo kung diin ka, kung sino ka gid, no? Mabudlayan ka da. So, dirigin natag sa Ginoo sa aton kung anong identity sa mga believers. Magsiling kita gani believers, mga disciples, no? So, ari kaya nagatuon kita sining sa passage sa Bible, kundi siling ko kayo na sa inyo ang ginatumo din ni Kristo, mga disciples ya. Kaya anong kaangtanan tadi ya? You have to understand that you are also a disciple of Jesus the moment you believe in Him. Ang mga disciples si Kristo, mamatay na to yan. Ang mga modern disciples, ikaw, kag ako. Kita mga modern disciples ni Jesus. So, kung sa ato pa, kung ginambalan ni Kristo ang mga disciples, yes ang una, anong implication sa aton? Kita mga disciples mo ni Kristo, and this is applicable to us. So, pag sila niya, you are the light of the world. Sino ginatumod? Ang mga disciples siya. Patay na sila. Karon sino ginatumod ni Kristo dire? Ikaw kag ako. Masilingon, Christians are the light of the world. If you are a Christian, your life is an open book. You have to be active. You have to be seen always. You have to be conspicuous. Ang munang term nga pwede gamiton. Kung sila conspicuous, na bilang kitaon gitanan. Hayag. No? So, in other words, this is the identity of the Christian. Nga ang kita light of the world. Sila nila, you are the light of the world. Sino ginatumod? Ang mga disciples. Patay na sila. Sino ko nung ginatumod? Ikaw kag ako. You get? Alright? So, para nga sila naton application ng sa aton niya. So, kung identity naton light, nga kay kabalo ka sila isang Bible, ang mga Christians are in the darkened world.
Ari kita sa siling kalibutan nga napunan sa kadulom. Kadulom nga because of sin. Tungod sa kasalanan. Nangin madulom ining kalibutan tungod sa sala. Ano ang bali Jesus? Sa John chapter 3 verse 19 to 21. And this is the condemnation, that light is come into the world. And men, loved darkness rather than light. Why? Because their deeds were evil. Men loved darkness rather than light. Tuod man, ang mga tao, kung may transaction dira, amo na silang lablang under the table transaction. Nga man nga di ba payag nga di pwedeng transparent. Mas sila transparent kani kita di ba? Basta ganyan di maayo mo sa isa ka tao, ginatago ya. Correct? Ang mga kawatan, kung nagapangawat sila, kalabanan nga effective nga pangawat kung gabi. Pero subong, style ng kawatan, kung adlaw o kung aga, ang pangawat nila. Sa unaya kung gabi, malas pa lang, may nagapang sulod na sa mga balay. Ang mga kawatan, galagaw gabi. Ang mga drug addict, galagaw kung gabi. Pero, sa isang Bible, amo na ang tao, hindi gusto transparent, nga tungod kay nanamian sa iya sa gabi, kadulom, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil, hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Kung ara sa kapawa, kita ang name mo, ya. So, sagwa. But he that doeth truth cometh to the light. Ari naman niya. Ang nagahimo sa kamatuoran, nagakadto sa kapawa, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. So, amo na kayong tama nato mga Kristohanon. Ang neighbor, ara kita sa lugar nga we are surrounded with darkness, darkened world. We cannot expect the world to be, to go back to its former place. Hindi na tayo paabot, bisan sa mga balakton ganito, hindi na paabot ng balik-liwat sa barato, mga presyo. Kaya ang kalibutan niya, naga-forward daw ay naga-backward. Backward ang kabuhi, pero forward ang, kung masiling ka nga ang technology, ito naga-forward, pero ang kabuhi, ang morality, naga-backward. That is the difference. Ang technology naga-forward, pero ang mga batasan sa tao naga-backward. Diba? Kung muna sila nilang subong at tempo, ang mga ido, daw tao na. Ang mga tao, daw ido na. Baliskan, no? Subong yan, makahalit ka sa ido, prisuhon ka. Ang iba niya, makahalit sa tao, hindi pa mapriso. Damayo pang ido sa tao. Nga man baliskan. Men love darkness rather than light because their deeds are evil. So what does it mean? Christians are in the darkened world because of sin. Ako narason ko nga sila sa Bible, let your light shine. Nga tungod kay ini ang kalibutan na punan sa kasalanan. Ano magsilikang nga light how? Ang light dito sa Bible, ang yes na nga association, tugin paupod siya bala sa divine presence, light gani, esensya sang Ginoo. Ano pa? Hibalo. Kag mga butang nga maayo. So, magsilikang nga light, ginatumon mo da, Diyos nun, presensya sang Ginoo. Amo na ang kapawa ang ginatawag. Ginoo, ara ka sa Diyos. Kung ara ka sa kapawa, ara ka sa presensya sang Ginoo. Kag kung ara ka sa kapawa, gintaga ka sa Diyos ang kinaalam nga maintindihan mo kung sino ang Ginoo. Kag kung ara ka sa kapawa, but silingon, you have the capacity to do what is good. To do what is right in the eyes of God. Because you are in the light. While darkness, it symbolizes what? Ignorance, separation from God, and sin. Diba? Kamo nang kung tanawon mo na ang duha ka word na
light and darkness, they are in contrast. Sila contrast kani diferensya. Ang light niya, arang Ginoo, presensya sa Diyos, arang kayuhan. Ang darkness naman niya, symbol of ignorance, separation from God, while Diyos kag nagakabuhi sa kasalanan. Amo na kung ang isa ka tao ara sa kadulman, nagakabuhi sa kasalanan. Kung ang isa ka tao ara sa kadulman, but silingon separated from God. If he is separated from God, definitely he is in darkness. Way kapawa nga sinong kapawa ang Dios. Kung way ka Ginoo, wala kapawa. Kung wala ka kapawa, ano sa kadulman. As simple as that. That is the way we understand things like light and darkness. Pag sila ni Ginoong Jesus, you are the light of the world. That means if you are the light of the world, the Lord's presence is in your life. Kag you have already given the knowledge of God. That is why you have the capacity to do what is good in the eyes of God. Munang goodness lang inatawag da, hindi lang na yung mo sumayo tungkol kay gusto mo i-please ang tao. Pero kung ang goodness dira, it came from the Lord, muna yung yes ang Ginoo. Kag ang darkness, of course, basta wala kaya Ginoo, ara kas kadulman. Right? Now, ara yung kamatura. Nga ara kita sa kapawa na subong. Because Jesus Christ is the source of light. Ano ang balsa John 12:46? Sila ni Kristo, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Ang isa ka tao nga na kay Jesus Christ, ara na siya sa matutuon nga kapawa. Amo na ako ng isa ka tao Kristohanon, dapat ang kapawa ara na sa imo. Okay? Now, ari pagit ay sila isang 1 John 1:6-9, there was a man sent from God whose name was John. Kag sila dira, the same came for a witness, to bear witness of the light. Capital letter L, light. Meaning, proper pronoun. Sila sa Bible, si John the Baptist came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Sino matutuon yung kapawa? Si Jesus. Okay? That's why sila ni Kristo, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, si Kristo among matutuon nga source sa kapawa. Mana gani nga siling sa mga scholars sila sa Book of Genesis, ano gani nga day nga nag-abot ang adlaw? Sa day of creation bala? 6th day creation. Ano gani unang sa first day ano gani create ni Lord? Book of Genesis chapter 1, review ta. First day, light. Tandaan mo first day, light. Kadua, God created firmament. Unang adlaw, light. Kadua, firmament. What is a firmament? Atmosphere or the space. Alright. Ang babaw bala. Bukod silingon, ang Ginoo nag-create sila. Katatlo, Gin-create the Lord, ano? Land, seas, and plants. Kaapat. Pero paano naman yun tayo? Ikaapat, ano? Sun, moon, kag stars. Ikalima. Fowls and sea creatures. Mga nagalupad, yung mga pispis. O ilabot aswang. Ang mga fowls ba, meaning mga kapispisan. Kag mga kasapatan sa dagat, mga marine creatures. They were created on the 5th day. On the 6th day, ano yung create ni Lord? Ang Ginoo nag-create sa tao. Ang tao, ay lang i-create ni Lord, ginihimo pagid.
In create the Lord ang iyang espiritu, ang iyang dagway, but ang iyang lawas ginhimo gid sa Ginoo. Nagkuha siya sa duta, ginorma, tapos ginuhipan kang tao nangin buhi. That means ang tao very special sa bakan sa Ginoo. Hindi lamang in create the Lord, kundi gintuga pa o kun ginhimo pa. Ikapito, God rested, mga sabat, ngayon tawag. Now, pag silindira, nga light, una nga light. Kaya way pamanto adlaw, ulan, kabituon, dito nagalin ang light. Sila sa mga Bible scholars, ang light nga to, halin ato sa Ginoo. Natural to yung light halin sa Ginoo. Nga man, kasi kaapat pang adlaw for example, kung adlaw abi 24-hour day, subong adlaw abi nagtugas si Lord sang light. Kadua nagtugas ang firmament, ikatatlo nagtugas ang dagat, tubig kang tanom. Ikaapat pang adlaw nagtugas siya sang bulan bituon kag heavenly bodies. Amo to ang naghatag sang natural lights. Pero sa unang adlaw may light naman to nga dito halin. Sunod sa mga scholars, ang light to halin to sa Ginoo. Amo na nga pila ka adlaw bisan way na yung bulan bituon kag iban pang heavenly bodies at dito sa tilan sa Ginoo ang Dios to among ka atong kapawa. Muna dito sa langit, kung sa langit nakita way na to'y adlaw, di ba mo nang nambal sa Book of Revelation that there will be no more day, no more sun, o para balaan mo, rabla pa sa habla sa Book of Revelations, last part sa Book of Revelation, kaya rin napayag sa Ginoo nga kung dito na tas langit, why na naya sirbi ang mga adlaw, mga bulan, mga bituon, why? Because God is the source of light. Ari pala sa chapter 22. So sa Bible, there shall be no more night there. They need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Kita mo na? Revelations chapter 22, verse number 5. Nga kung ang tanan nga mga tumulo sa Ginoo, ang tanan nga nagtuo kay sa Kristo, kung dito nakita sa ginharian sa Ginoo, wala na to kinahanglan ang mga light diri sa kalibutan. Why na to kandila, why na to electricity, why na to bulan, why na to adlaw, kay sila sa Bible, ang Ginoo amo ang source sang kapawa. That means, pag sila ni Jesus, again, I am the light of the world, hindi lamang naghambal siya sa literal nga light of the world siya, but also when you talk about light as the source of wisdom, as the source of knowledge from the Lord, He is also referring to His life as a Savior. Mapawa ka sa kalibutan, manuluwas sa kalibutan, dalayan na natanan. I am the light of the world. He that followeth me. Siya nga nagasunod sa ako, hindi na maglakat sa kadulman. Kung Christian ka, it is just proper for us to understand that we are no longer walking in darkness. Anong darkness? Sala. That's why kung Christian ka, wala ka na nagalakat sa kasalanan. Masilang ka, Pastor, perfect na po ang tao. No, you are not perfect. But the Bible says, you have to walk with the Lord. Pero kay Enoch pala, sila sa Bible, and Enoch, walked with God. And he was not because God took him. Magsiling ka nga walking with God, that means Enoch walked in communion with the Lord every day. Amo nang sikreto nga ma-overcome nato ng sala nga kung adlaw-adlaw nagakabuhi kita upod sa Ginoo. Kay nga aman kung kita lang niya, kasala kita. Dapat ay wag upod kalakat ka mo sa Dios. Kung wala ka upod sa Dios, ang Ginoo ang nagatuloy sa imo. So tuya ka sa Dios sa saktong dalan. Pero kung ikaw lang kalakat, isa, way ka Ginoo, way ka kabalo kung nang inalaktan mo na insakto pa na kung hindi.
That's why kasi sa Bible, pag siling sa Bible nga, and Enoch walked with God, that means Enoch had the closer communion with the Lord every day. Amo na kita, paano nato na mo ina? Amo na ina bala to bala. When you wake up in the morning, you have to give your time to God. Ask God to direct your life on for the whole day. Una mga moyo ka Ginoo, tutiman ako sa akon tanan ng pagaymuon sa ning adlaw. Guide my steps and my stops. Dapat diyan ka sa Dios sa tanan mga steps, sa tanan mga stops. Kaya nga aman, if you do not know where to stop, chances are sala ka man Japon, di ba? May mga bagay nga you have to learn to stop. The problem lang agi ka sa traffic light, no? Nga kung mag-red gani, masyado na pa kada, ano pa ang inasakuan mo, you have to stop. Kung green, lakad ka. That means, amo ng proper sa Christian. Ano ganda sa una? Stop, look, and listen. Kung Christian ka, kabalo ka mag-stop. Kung sala, you have to stop. Muna sila sa Bible nga, sila ni Apostol Pablo, wala? Abstain from all, appearance of evil. Anong appearance? Isan sa dagwa sa sala? Appearance ko lang, you have to abstain. What do you mean by abstain? Avoid all the appearance of evil. Kabalo ka mo daw, may bayon sa kasalanan, lagyo ka. Para bala kay Joseph. Sila yung Joseph, dalain tuyo ni Miss Potiphar, lagyo ta. Tinalagyo si Joseph. Was it cowardness ang ginimo ni Joseph? No, it was boldness on his part. Kung malagyo ka sala, amo nang mayo da. Diba? Muna sila ni Santiago, blessed is the man who endured temptation. When he is tried, he will receive the crown of life which the Lord thy God hath prepared for him. So, muna sila ni Christ, I am the light of the world. Ako ang kapawa sa kalibutan. Kung nara ka kay Jesucristo, ang mga sila niya, you are the light of the world. Di ko na sa adlaw, bulan. Matanaw lang po sa mga nagkakalana po sa kalibutan bla, no? Atong pag-atake sa Amerika sa mga nuclear facilities sa Iran. Grabe ka sophisticated sang aircraft sa Amerikano. Ito lang ilang ano ito panawag? Dito wala ito nga stealth bomber. Natawag nga spirit in the sky. Kay hindi gid man monitor sang kuan gali, sang ano ni? Sang radar, sang kontra. Gipakita to kung paano ginatake itong nuclear facility. Hindi lang itong stealth bomber gilupan. Kaya yung stealth bomber gali, pag-ubra na, again, kuha na siya, daw may, napanawag na, daw may insulator siya pala. May hindi ma-locate sa radar, sa kontra. Tapos makalupad siya gali. Pila pa gali ka bulan ng repairs na. Isa kalupad, lawig. Kay Botselingon, nagkalainas na ito base, mga insulator siya to, tungkol sang pressure bala sang kawaan. Okay, paglupad just to gali, may nag-upod sa iya nga iban nga mga aircraft man. Ang iban tong mga aircraft nga naga-convoy sa iya, ang obra to sa mga atutusulod sang aircraft, pang-monitor lang kapag jam sang signal sa mga kontra. Grabe, no? Ang nagulong sa bomba mo lang to stealth bomber. Pero ang iban sa mga upod niya, pila to kabilaw nga nag-assist sa iya, ang obra to kulit nila, ya, pang ano lang, in case for emergency lang gali. Tapos ang iban to, ang uyat lang computer, ginajam nila ang mga radar sa kontra. Botselingon, grabing grabe ang ilang sophisticated nga pag-atake sa Iran. Amo to nga tanan-tanan nga facilities ng Iran na bombahan nila. Kag ato pagali ang bomba tong ginahulog nila, maka-penetrate gali ito bisan pa pila to 14 ka
40 feet ang kadalumon. Hindi ko may kontradas, dalong dalong gid, igo mo Japon, no? Kung silingon, nga sa ilaya, ang monitoring, kag ang eksakto gid by inch ko na ang computation. Banya ko layo pa ya, iguon mo, kontra masikasikan lang. Ato ya, ang distansya galit, ang accuracy by inch mo. Ibig silingon, kung makahimo sila ano ang kalabanan nga ginahimo nila? Ang ilang computer, no? Ang ilang grabe nga sophistication, no? So mo na gani nga kung tanawon mo, bisan ano pa kadudulman, bisan ano pa kadulong, daw kapawa Japon panilag sa stealth bomber. Kaya nga man kondisyon na daan ang computer sa sina nga direksyon. Ang buot na akong silingon na mo niyo, pag siling ni Jesus nga I am the light of the world, siya na akong kapawa source. Kag ani ang Christian, gamay nga kapawa, sila ni Kristo. Kung ako ang kapawa, kag amo ning role ko sa kalibutan, kamo yung tayo kapawa, the same thing na gusto kong imuon niyo. Sila ni Kristo, kung nagasunod ka mo sa akon, huwag ka mo galakat sa kadudulman. But silingon, sila ni Jesus, amo na ang influence naton ng mga Kristohanon. Nga kung kita, mga Kristohanon na, ang nagasunod sa aton, magalakat man sa kapawa. If you are a Christian, you have to walk in the light. Nga aman, para nagasunod sa imo, magalakat man sa kapawa. Kung ikaw tatay, galakat ka sa kapawa. Para kabataan mo, gasunod man sa kapawa. Kung ikaw nanay, walking in the light so that your children will also be walking in the light. Kaya hindi man pwede. Nga kung ikaw amay, ikaw iloy, you are not in the light, ang iba mong kabataan pa, butog mo, malakat mas kapawa. Muna nga sila ni Kristo, I am the light of the world. Siya man nagasunod sa akon, huwag nagalakat sa kadudulman, but shall have the light of life. Okay. So, as Christians, ako na yung aton ng function. Bilang identity ta light, so, anong function ta? We have to dispel the darkness. Kung may kapawa ta, muna nga kung gabibla, silang sa iba, ang simple nga definition sang light ko no, ang darkness, na muna, light is when there is no darkness. When there is light, there is no darkness. When there is darkness, there is no light. Amo na ako sindi ka sang posproda or lighter, ang darkness nagapalagyo. Kung wala naman light, darkness yan, sige dara dayon. So anong function sang Christians being light? So we have to dispel the darkness. Anong hambal ni Jesus ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse number 8? Ano ba sa ta? Ephesians chapter 5 verse number 8, ano hambal ni Jesus Christ or ni Apostol Paul? Sila yan dire, for ye were sometimes darkness. Sila sa Bible, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Ang mga Kristohanon diri sa Ephesus, sa una nagalakat man sa kadudulman, nagakabuhi man sa sala. Ari gani diri sa alin sa verse 1, enumerate gani kung anong mga ginahimo na sa una. Siling ni Apostle Paul, be therefore followers of God as dear children. Walk in love, as Christ also loved us and giveth himself for us an offering and a sacrifice of God for a sweet smelling savor. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be named once with you,
as becometh saints. Neither filthiness nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Ano nang foolish talking? Ang foolish talking, ginatawag nila ngayon mga malaway, mga sugilanon, yabwat da o kombinastos. Jesting. Magsiling ka ng jesting ng words bla with double meaning. Ano siya? May mga tao kasi ka magambal gani nang magambal sa mot silingon gali lain nga ginatumod niya. So, sila ni Jesus, hindi na angay sa mga Kristohanon. Kung Christian ka na, dapat ang imong ginahimo, bisan pag imo ginabuhat, hindi pareho sa ginabuhat sa iban. So, ano pa gid? Kung may light, it reveals or reflects sang kapawa. Amo na siling ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, no? Verse 4 to 16. Kagano pa gina-function sang light? It awakens or enlightens. Kung may light, gani nagapasanag. Kagano pa gid? If there is light, there is warning. Muna sa mga siling naton bala sa mga lugar bala nga kaniligado, dapat may ara nga lighthouse para it serves as a warning. Ano pa gid ang Christian dapat nga siling ni Santiago sa James chapter 3 verse 8, ano ko nang balya? Siling ni Santiago, but the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Sino ni Pablo, dapat as a Christian nga enlighten kita, dapat ang aton nga panghambal dapat kontrolado ta. Isa mo na, no? Siliban nga Christian ka, you are the source of light, pero ang atong nambal daw ara ta sa kadululman. Ang atong ginahimo daw ara pa Japon sa kadululman. Amo na nga sila ni Jesus, sila ni Apostle Paul, you have to be the light. Okay. May nakita ko nga sa picture. Yung true worshippers, ginakumparar sa church goers lang. Ang mga true worshipper ko tiri-tiri, nag-worship sa spirit and in truth. Sa Piakya, attend church but many not be transformers or transformed. Nga simbalang way nakambyo niya kabuhi. Respect ya, live for God, both inside and outside the church. Ang true worshiper nagakabuhi sa Ginoo sa sulod o kung sa guwa simbahan. Ang church goer lang niya, many no religion but not relationship. So seek transformation, not just attendance. Diya, focus on appearance, not the hearts. Sa Piakya are led by the Holy Spirit. Sa Piakya, often lack spiritual growth for conviction. Sa Piakya, worship is the lifestyle, not a routine. Kang sinidya sa Piakya, may speak without God, but don't walk with God. May speak about God, but don't walk with God. Amo ning comparison sa duwa. Ang Isaya tutuon nga sumilimba, ang Isaya church goer lang. Amo na kita, hindi tayo mangin church goer lang. We have to be true worshipers of God. Kagamo na ang dapat, no? Okay, let's go to the final one. Siling naton kay na the believer's identity. Dapat maintindihan naton kung sino kita. Ano kita man? Ay, light ko gali. But siling kung light ka, ma-remember mo, I should have lived a life that is different. Sa una, sa harap ako sa kadudulman. Sa harap ako sa sala. Anong ginakabuhay ko sa una? Karon kay harap ako sa Christian life, what should I do? May diferensya, mga kauturan. Itong inabalta. Okay, now, number 2 and last, the believer's purpose. Kung identity nato light, anong purpose ta nga nag-light ka? Okay? Let your light shine means number 1,
Christians must actively do good works. Kung sila nato ng good works, hindi niya pamaagi sa paluwasan pa sa Kristiyano. Kaya naluwas kita paagis pagtuo kay Kristo, kung nagay mo sumayo, this is just the product of our Christian life. Number 2, we have to declare the praises of the Lord. Muna sila isang 1 Peter 2:9. Sila sa Bible, you are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Pina-explain ito ng kalamanan, ang word na show forth, that means to declare. Ano pa gid? To demonstrate. Ano pa gid? To promote. So kung Christian ka, you have to promote the praises of the Lord. Kung nasa kabuhayan mo, dapat ang Ginoo makita kabuhay ta. Na may kanta na ang practice ang kanta. Let others see Jesus in love na. Let others see. So that means, masili ka, paano si Jesus, pastor, makita sa life ko? Sa ginahimo ta eh. Diba? Sa ginapangambal ta. Sa gawi ta. Concerned ta sa iban. So we have to declare the praise of the Lord. Number 3, we have to serve the Lord with urgency. Ano ba sila urgency? Nabilang lingagawon. Amo na sila ni Jesus sa John chapter 9 verse 45, sila niya, I must work the works of Him that sent me while it is day. Night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Anong context dire? Tao nga bulag. Bla? Palapit sa Ginoo. Nang ginaayaw sa sang Ginoo. Anong ginimo ni Jesus? Gikapulan mataya sang lunang. Pag inaplaan ni Kristo ang lunang, ibutang siya naong. Kasi sige, takat ka. Iugas itong mata mo sa pool of Siloam. Ang minig sa Siloam sent. So naglakad siya kang nag-ayo. But silingon, ginbasol, ginpamangkot si Jesus sa mga disciples niya, Lord, sino may sala bulag sa iman? Ang ginikanan niya, o kung sino? Sino ni Christ? Hindi nga tao na bulag. Huwag sa pala sulong niya iban. Kundi ano, ang kaymayaan sa Diyos o payag sa mga tao. Di karon ka ginaayaw sa sang Ginoo, way sa sala yang na tao sang bulag. Guro ang ginikanan niya base kay sala. Puro sila ni Kristo, ang balasulon sini hindi iya kung sino, kundi ang kahimayaan sa Dios para mapayag sa iya. Kaya kung ayun siya, damo salamat sa Ginoo. Kaya mo nga sila ni Kristo, I must work the works of Him that sent me while it is day. As long as I am in the world, I am the light of the world. Ano tong light nga ginatumo dire? Ang pagkatagkapawa sa bulag. So ang context dire sa light, lain kapawa sa bulag ng tao. Kung tanaon ta, kung ikaw Christian, paano ka makabulig sa tao nga makuha ang iya pagkabulag sa paagi sa Biblia? Amo ning paagi. Sa una sa lipata Christian, bulag man ta. Diba? Bulag man ta sa kasalanan, bulag man ang aton nga pagkabuhi. Bakit kita kilala sa Dios? Bulag. Ano sila lang? Pantay nagalakat ang nag-aaway ang duha ka mag-asawa. Nagalakat sa dalan. Sila sa mag-asawa, sila sa isawa. Bulag kaya lang kita. Singgit ang sawa. Ang bana, bulag pun bulag. Ang naglabay ang tao. Niya ay, nga ka bulag, imo, kay bulag sa gali. Bulag balaya sa mata. Ang bulag kaya na spirit, lain ng text, di ba? Musili nga, bulag ka sa akon. Lain ang konteksto pag insende mo. Ang mabulag sa imo, ang bulag daya, ang kontekst daya, masipirit. Hindi kayo musili nga, bulag nga mata. Meron kasang ba tao nga nagasakay sa motor. Siling sa babae niya, pwede ka angka sa motor mo. Niya, sige, niya nung dala mo. Niya, kuhan ining pagkaon sa akong nga baboy.
Yan sa baka na lang. Yan ano, pagkaon na sa baboy, sa baka. Lain na pag-itindi. Yan sa baka gani, kay why na ko lugar. Niya, pagkaon niya sa baboy nga sa baka. Tigita mo kung may misconception. Ang buot silingon, pag sila ni Kristo, I am the light of the world. Ako ang mapawa sa kalibutan. Anong ginatungkod niya? As long as siya, pwede siya maka-open sa mata sa bulag. But spiritually speaking, hindi lang ni literal nga mata sa bulag, kundi spiritual eyes of people will be opened by the Lord. Anong buot silingon? Spiritually, nga ang bulag kita gani atong ginambalaton primero, nga ari kita sa kalibutan nga kadudulman kay tungod sa sala. Okay? Ang sala amo na nagabulag sa tao. Kag ang sala ginagamit ni Satanas nga ang tao ni magpalapit sa Ginoo. Dibla siling sa Bible to kay na men love darkness because their deeds were evil. So, tungod sina kita nga mga Kristyan ara man sa aton ginhatag sang Dios ang pagbulig sa tao nga ma-open ang iyang spiritual understanding. Amo na nga kay nag-share ko man sa akong Sunday school. Sa una sa hindi ko Christian. Gay mo munta sa mga butang mo sa una sa iba. Gay indra munta sa mga bisyo sa kalibutan. Nga aman, kapi mo okay lang no. Tapos sa mga tao sa kalibutan subong ilay ang part sa ilang kabuhay, abil na how to enjoy life. Sino yung kalibutan? Kumunang sila sa iban, let us eat, drink, and be merry for tomorrow will die. Iglama na sila sa rich fool. Sila isang tao, what I will do is to eat, drink, and be merry. Sila isang Ginoo, you are full because tonight your soul will be required of thee. So in other words, si Jesus Christ nagatudlo sa mga disciples that they have to serve the Lord with urgency. Ano mo silang urgent? Di nga gawon bla. Muna na silang naton. So kung panhimpo, di nga kalibutan tayo, di naging man yung magpadayon, mag-ayo pa. So, kamay ko ni, paraphrase mo ni hambal ni Kristo, nga siling niya, I must work the work while it is day. Night cometh when no man can work. Hingagawon ko obra samtang adlaw pa kay pila ka adlaw hindi nakaobra ang tao. Pareho ko ni paraphrase naton kamay mo ni hambal ni Kristo nya, for me there is no option. For what is before me is certainly compulsory. I was sent specifically for this mission in this moment, and I will answer to the one who sent me regarding how I carry out this assignment. Therefore, I must give myself completely to the task before me and do it enthusiastically and passionately. Muna hambal sa atong Ginoo pag sila nga sa kay natubla nga kung nagambal siya nga ang iyang pag-alagad niya, I must work the works of him that sent me while it is day. Night cometh when no man can work. Amo man kita gali. Serve the Lord with urgency. Urgent meaning hiling nga gawon. Sa tupad mabalay, hiling nga gawon. Ang mga tao nga nagamasakit, hiling nga gawon nga dapat masiran sa Word of God. Ang mga tao sa palibot, bisan maayo pa, hiling nga gawon man Japon ng kabuhi. Sino magdamdam nga itong magligan niya, adlaw na aksidente ito sa ganito mga part sa silay sa Gimbalaon, no? Ay kaluoy man to sa ilan to katawang sakay sa mini dump truck daw pila to 25 to ay kaluoy kaya napatay mga pila na nakabilog sa mga 7 no? Ang iba nara pa sa ospital critical pakta ng iban kaya ang natabog ito pagdulog sa dump truck puro na what bisyo yung preno or what. So ang yung magaligin pasaka ito sa daw rampaan tublas babaw sa mongyo para masalbar yung mga kapreno sa nasa iulog ito sa left side na taas-taas na pilas. So hindi mo ya kaya may arada mo daw sa tilidalan bla. So may binulusan di may kinawa di daw ginihab bala sang ano na sang
Isonda or ano kaya na ginapang bako. Ti may bilin di nga portion nga daw medyo taas, di agin pasaka ang iyang dump truck. Di pag pasaka yan mo na tumba. Pag tumba ko na ginula yata kami sa hero ya. Kasi magdumdum na kasimple lang ang bagay nga adlaw. Tapos hindi magiging galing kinatrantar ko ng rider bla. Kaya tingin mo na trantar ka daw, hindi ka nakabalong isang saktong mo mo. Plus di pa kang unod dyan, ada pa mo tao. No? Nga pagani nga, karga ka, kwan, baboy. Kaya karga ka yung baboy, maglamatay yung baboy, pwede naman mayaw. Itao ng karga mo. Kaya mo sila magdamdam nga at that time, mapatay sila. Diba? So, in other words, amo ni sitwasyon ta mga kauturan. Hiling nga gawon. Hindi ka magsiling nga, baylang na. Imagine, unang mahal mo sa kabuhi ay pa kay Jesus Christ hasta subong. Diba? Anytime, huwag ta kabalo, kung anong plano sang Ginoo. Either mapatay siya or what. Kaya mo na siling ni Jesus, I must work the works of Him while it is day. Samtang adlaw pa, what does it mean by day? Hindi lang niya 24-hour day, kundi opportunity. While you have the opportunity, you have to do what the Lord wants you to do. Night cometh. What do you mean by night day? Hindi lang niya night nga literal nga gabi. Although, the Lord is talking literally about the night. Pero, ang bot silingon ko night naman, if you are going to make it as symbol, nagambali na the loss of opportunities. Kung ay nakita opportunity. Sana madula opportunity mo? Number 1, kung mag-rapture na. Number 2, kung mapatay na tati, why na ta opportunity sa sinayang Ikatatlo, kung ang target audience mo na mapatay man, why ka na opportunity? Diba? Dapat ang Christian, kung light kita, dapat we have to be the light urgently sa aton mga neighbor. Sino sa inyo may mga unsaved loved ones pa sa subong? Raise your hands. O damo ka no? Kag sigurado gid ako nga wala ka kalaubos ang aton mga unsaved loved ones, diba? Masiling kati pastor, pila pa lamang kami naglaluwas, correct. But does it mean nga you have to stop it? We have to make a difference, di ba? Pag tumambal ko pala ang bata nga nagpangaboy sa starfish sa dagat, kaya sa tao, yung nagpangaboy ka sa starfish sa dagat, makurot mo na. Sila sa bata, at least, ay make a difference. Bisan hindi ko ubos, haboy sa mga starfish sa dagat, but I am making a difference. Just imagine, 1 starfish, 2 starfish, 3, 4, 5, out of how many thousands? At least you have made a difference. Sa atom. If you have your unsaved loved ones, what will you do? Pray. Pray for them. Second, invite them to come to the Lord. Witness to them. Number 3, not only to pray, to share them about the Lord, but to invite them to church or to any church activities like this. Invite sila. That should be your responsibility. Why? Because we are missionaries to our families. Kita mga missionaries ila. Amo na sang pag-ulok ko na luwas, ang concern ko gid kantuan ko ang utod ko dito sa Mamaylan. I cried for him, I prayed for him, I told him, I witnessed to him. Kung hindi siya nangin maminito doon sa Ginoo, yan na yan. Bla? Hindi ko ya manuluwas, kundi kita ya, ano lang kita, we are just instruments. Salamat sa Ginoo. Sa amon nga mag-ululutod, siguro kung tanawon ko, chronologically, ako ang unang nakakilala sa Ginoo, but I prayed for my sisters, ang magulang ko ni.
I prayed for her. Isa pa na akong magulang babae. The Lord used some other people to touch their lives. Hindi man kuya directly unagig nga nag although my life at that time was also a witness to them. Pero may direct dijab lang ang tao ang gamit sa Ginoo para sa ila. Bagay, huwag na kong ginambalan, hindi ko mga pastor sa bata, sa lingko, Brad, lingko, di ko pala sa utod ko. Pastor, paano ba to? Ano ganit, pastor, ganito, utod lang ng hindi binuso sa bata. Di ba, magsong na nagkuhan sa imo. Kadto sa imo. Tapos ang huli nga may lain-lain na itong mga pastors na contact sa imo. It was my prayer. Kabalo ka? Kung nagapangamuyo ka para sa mamos kabuhi, the Lord will touch other people as instruments na magluwas, na mag-share sila sa Word of God. Kung hindi ikaw, kaysa, pastor, the familiarity na, familiarity, isa, brains contempt, familiar ako sa malos kabuhi, dapat, one time, nadala ko mga amigo ko mga pastor, dala ko sa Mamaylan, sabi ko, litihan talang ka mo ha, hindi dalawang ka mo sa Mamaylan, hindi pa witness ko sa auto ko. Dua ka Bible student, alindis pakulot, litihan ko lang kadto to. Tapos, sila nag-witness primero, di ko na mayo, kaya ang ginambal nila, pero yung sa ginambal ko. Ano ginangungan kita, no? Insindiyaw nato nga, ari kita sa kadudulman, mga tao, ay pa nagkilala sa Ginoo. By all means. Hindi ka mo sila niya nga, kaya bahala nila sila. Kaya may responsibilidad din sa ilan. Kung nagkalamatay sila, ngaway mo na siya sa Word of God, that is your accountability before the Lord. Kung na sila ni Ezekiel Blas, ang Ginoo, kung may mga tao, mga ginsugiran mo, tapos naginulsol sila, apang may haraman ni Bayo sugiran mo, ay sila ginulsol. Pag may haraman, ngaway mo na sugiran, ang way mong sugiran, you are accountable to them sa ilang dugo. So, amo na sila ni Kristo, serve the Lord with urgency. And katapusan, the last is, you have to glorify the Lord. Paano kita maka-glorify sa Ginoo? Bilang light, sila ni Apostol Pablo, by the mercy of God, you have to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So in other words, commitment na itong mga kauturan. Paano ka makaglorify sa Ginoo? Pagis pag-commit sa imo kagalingon sa Ginoo. Ano pagit? Pagis sa pagtuman sa Great Commission. Anong Great Commission? Go and make disciples of all nations. When you do that, you can glorify the Lord. So, amo na yung kaladukan, yung kalatuan sa tao. That's why one of the things that we have to share the gospel, kaya di kita gusto nga aton mga malas kabuhi magkadto sa impyerno. Iba ng mga tao, mga friends nato. If we do not want our friends, our neighbors, other people will go to hell the moment they die, much more sa aton mga malas kabuhi. Amo na nga ko ni open guro sa Diyos ang impyerno in just 1 second. Guro pala ka guro, pangita pagi nga makashare ka sang gospel sa imo malas kabuhi. Kaya lain niyang picture, lain niyang actual makita mo eh. Diba? Ang picture makita mo na yung napakita ta, dira sa screen. That may not be the perfect hell that is supposed to be when someone goes there. Ngayon, mga picture na, kasi ay mag-isang isa katao na kato sa impyerno, may araw, wala. Ang ginoo lang kay kabalo, kung ano ang klase, lugar ng impyerno. Hell is a place where there is no more God. Why na chansa? Kag, the place where torment is there. So, sa Bible, we are going to read the book of Mark, chapter 9. Ang ginoo nag-aambal nga sa impyerno may ulod kag may
malayo kayo kapano. Okay? So, just better to go to heaven. Whether it's God. So, ang atong conclusion. Souls are precious to God. Malahalo na kalag ang tao. So precious that in fact, that He sent His only Son to the earth to redeem His people through His blood. Since people are that precious to God, they must be precious to us as well. Therefore, let us use the God-given opportunities that we have, regardless of where we live, to warn people that a life lived apart from Jesus will result in serious eternal consequences. This is an invitation into the safe harbor we have all found in Jesus Christ. Ang kabuhi lang ara kay Jesus, among pagkabuhi nga living without Christ is dying without hope. Pagkabuhi wala Kristo, kapatay wala. An endless hope, but living without Christ is a hopeless end. So amo na ang salamatan mo sa Ginoo, nagkakilala ka sa Diyos. You are a Christian. Your identity is you are the light of the world. If you are the light of the world, you have to be light bearer. You have to reveal and reflect the character and the nature of God to other people. And of course, the most important thing is you help people, bring them to safety, because you have already known the way, the right way. Ara ka na sa kapawa, buligan nato ng tao, kung maglakat mo sa kapawa, kaangay sa ginahimo nato. Kag sino nang magauna, dapat ang mauna ang pamilya mo, kabataan mo, mga paryente mo, buligan mo, nga mangin kabahin man sa dalanon pakadto sa langit. Let us pray. May namo na lang ito. We know that you have a serious purpose sa among kabuhi. Truly, we know our identity. We are the light of the world. We have to understand our identity. Help us, Lord, to live for you. Help us to reflect the life of Christ in our lives. Help us to see, to let people know the way, the right way. Because the Lord Jesus Christ only is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father without Him. Buligi kami Ginoo nga makaserve kami sa buong mga kapawa, matutuol sa mga kalibutan. Buligi nga among kabuhi, mangin kalamutan sa imo tubangan. Kaya nga among pangamuyo in Jesus' name. Amen.